Good morning, good morning, good morning. Yan. So, Eid Mubarak sa lahat po sa inyo. Tayo po kayo. Danny Liwanag po, ang Organic Agriculture Consultant ng Victory Global. Ngayon pong Mayo 13, araw ng Huwebes, tayo po ay magsisimula na ng ating webinar tungkol po ito sa Organic Cacao Full Harvest Application Protocol. Kasama na po yung Production Enhancement. Kung paano itanim ang kakao simula pagbibinhi, pagtatanim ng kakao, at saka kasama na po yung dati ng may tanim na kakao at paano pa paramihin ang bunga nito. So, ito pong webinar na ito, itong online seminar na ito ay handog po ng Victory Global Unlimited Systems Incorporated sa lahat ng kanyang registered distributor, registered stockist at mga distributors, ang mga client natin sa buong mundo. So, ano pong hinihintay natin? Simula na po ng ating seminar sa araw na ito. Ngayon po. So, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho na kulang ang kita, at yung mga kaibigan natin na out of school youth, ay atin din pong iniimbitahan na ngayong summer, magkaroon sila ng part-time job o part-time na pagkakakitaan dito po sa Victory Global. At sa parting ibaba po ng ating webinar, ng ating slide, nakasulat po yung ating link kung saan sila ay pwedeng mag-register ng libre. Wala pong bayad ang registration. So, ano pang hinihintay natin? Turn your extra time into extra income sa Victory Global Unlimited Systems Incorporated. Sabi ko nga po, wag na nating hintayin mangyari o hayaang mangyari ito sa ating pamilya. Abutin ang pangarap para sa pamilya. Sumali na sa Victory Global, ang negosyo para sa bawat Pilipino. Itong online seminar pong ito ay handog ng Victory Global bilang technical support sa lahat ng client at magiging kliyente pa o mga end users ng ating produkto. Ito po yung ating dalawang natatanging 100% natural and organic full harvest fertilizers, ang full harvest microbial inoculant at ang full harvest root and leaf fertilizer. Ito pong dalawang produktong ito ay binigyan ng third-party organic certification ng Organic Certification Center of the Philippines. Binigyan ng organic certificate at ang atin pong kumpanya, ang Victory Global, ay binigyan ng sertipiko para maging isang manufacturing, warehousing, trading, and distribution of organic fertilizer. Yan. So, ang dalawa pong natatangi nating 100% natural and organic fertilizer, ang full harvest microbial inoculant at ang full harvest root and leaf fertilizer. Ang atin pong pabrika ay matatagpuan sa Block 2, Lot 8 ng St. Dominic Subdivision. Yan. Salvia Street, sa St. Dominic Subdivision, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Ulitin ko po, ang ating pong pabrika at ang ating pong opisina ay matatagpuan sa Victory Global Corporate Building, yan, Block 2, Lot 8, Salvia Street, St. Dominic Subdivision, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Yan. So, ang good news, ang dalawang natatanging produkto ng Victory Global, ang formulator
walang dilit iba kung hindi ang Presidente at Chief Executive Officer ng ating kumpanya, si Ginoong Jaime B. Button. Siya po ang nag-formulate nitong natatanging 100% natural and organic fertilizers na binigyan ng third-party certification ng Organic Certification Center of the Philippines. Mga kababayan, ano po ang benepisyo ng ating dalawang produkto? Ito pong ating dalawang produkto, ang Full Harvest Microbial Inoculant at ang Full Harvest Root and Leaf Fertilizer, ay pawang organic based. Ang ating liquid fertilizer, yung root and leaf fertilizer po natin, ay seaweed based. Sargassum po ang ginamit na seaweed ng ating company. At ang microbial inoculant naman po ay organic microbes or beneficial microorganism po niyan. Okay, ito po ay mayroong Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, at Bacillus licheniformis. Good news, ang ating dalawang fertilizer ay parehas po na complete fertilizer. Itinuturing po ito dahil ito po ay nagtataglay ng elemento ng nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, at sulfur. Ibig sabihin po, kaya complete fertilizer po ito dahil ito ay nagtataglay ng primary macro element at secondary macro element. Ang primary macro element po ay ang nitrogen, phosphorus, at potassium. Ang secondary macro elements naman po ay ang magnesium, calcium, at sulfur. Good news, ang atin pong natatanging dalawang natural and organic fertilizer ay meron ding taglay na chelates of micronutrients. Nagtataglay po ito ng essential elements. Napakaraming essential elements para tulungan ang ating tanim na halaman na mag-ugat ng mahaba, tumubong malusog, at maglaman o magbunga ng marami. At bilang natatangi kaalaman o benepisyo, ang atin pong dalawang fertilizer, ang microbial inoculant at ang root and leaf fertilizer, ay itinuturing bilang basal or basal fertilizer. Sila po ay pawang pwedeng gamitin direkta sa ugat o direkta sa lupa, yung wala pang tanim na halaman. Ang microbial inoculant ginagamit sa wala pang tanim na halaman. Ganon din ang root and leaf fertilizer, ginagamit bilang root fertilizer or soil fertilizer pag wala pang tanim na halaman. Ganon din naman, itong ating root and leaf fertilizer ay tinuturing na leaf or foliage fertilizer o mas kilala sa Pilipinas bilang foliar fertilizer. Ibig ko pong sabihin, foliar fertilizer, ini-apply direkta ang sustansya nito, direkta sa dahon. Yan. So, ang microbial inoculant, ito rin ay ginagamit bilang leaf fertilizer. So, parehas po yung ating produkto, dalawang produkto pwedeng gamitin as leaf or foliar fertilizer. Ang ating katangian din po ng ating produkto, sila ang parehas. Itong dalawa ay parehas na pwedeng gamitin sa integrated pests and diseases management. Yan, mga kababayan. So, hindi na natin kailangan gumamit ng pestisidyo para makontrol ang peste o makontrol ang sakit. Ito lang gamit ng ating dalawang produkto ay sapat na para labanan ang peste at sakit na pwedeng umatake o kahit na yung nakatira na sa lupa. These products are proudly Philippine-made. At ito ay bilang pagsuporta sa Republic Act 10068 na mas kilala bilang Philippine Organic Agriculture Act of 2010. At ito ay naamyendahan noong Republic Act 11511.
yung Participatory Guarantee System Act of 2020. Mga kababayan. Yan. So, ano ang benepisyo na matatanggap ng mga magsasaka o ng mismong halaman na pag ginamitan ng ating teknolohiya, yung Victory Global Organic Farming Management System, sa paggamit ng natatangin nating dalawang produkto, ang Full Harvest Root and Leaf Fertilizer and Full Harvest Microbial Inoculant. Itong mga sumusunod ang mga benepisyo na pwedeng matanggap ng ating mga kamagsasaka. It produces healthy plants resistant to pest and disease. Tama po. Makakapag-produce o makakapagpatubo kayo ng halaman na kayang labanan ang peste at sakit. Ini-improve din ito ang root development at pinabibilis ang pagtubo ng halaman. Pinatataas ang kalidad ng tanim in terms ng color, taste, and size of fruit or size of plants. Ang dolomite extract po na nasa Full Harvest Root and Leaf Fertilizer ay siyang natatanging sangkap para mag-neutralize ng soil potential hydrogen. It stabilizes the soil acidity. Ini-improve din ang soil structure of retaining water na itataas yung kakayanan ng lupa na pumigil ng tubig hanggang 3 hanggang 4 na beses yung water retention capacity. Yan. Ibinabalik yung mga organismo, yung mga microorganism, yung mga microflora sa lupa na siyang tumutulong. Yung mga hindi kita ng mata ng magsasaka. Yung mga tumutulong para i-convert yung mga organic matter sa lupa into a desired nutrient form. Ibinabalik po. Yan. Sa paggamit ng Full Harvest Root and Leaf Fertilizer at Full Harvest Microbial Inoculant. Sa katunayan, it reduces the requirements for inorganic fertilizer or synthetic fertilizer and other chemically based products. Yan. Sapat na po ang ating dalawang produkto para ma-achieve ang tinatawag po na potential harvest. Yung tinatawag na maximum genetic potentials ng bawat crops. Okay. Ito pong dalawang produkto ay environment friendly. It also increases one's profitability due to lowered cost production. Pagkaraniwan sa conventional farming, tayo ay gumagastos sa lalo na sa palayan o sa maisan. Tayo ay gumagastos ng halagang naglalaro sa pagitan ng 25,000 hanggang 35,000 kada hektarya yung production cost o yung input cost. Pero sa paggamit ng organic fertilizer na ibababa yung 25 to 35,000 cost na ibababa ng 15,000 production cost per hectare from land preparation until harvest. At it improves the quality and quantity of yield. Na itataas din po yung kalidad at dami ng ating ani. Mga kababayan. Yan. So, ito po example ng ating isang agricultural option 3 executive package. Yan. 8 full harvest microbial inoculant at 7 full harvest root and leaf fertilizer. Yan. Mga kababayan. So, ang Victory Global po is now accepting cash on delivery orders. Yan. At para naman po dun sa mga gagamit ng ating full harvest product, kung kayo po ay nagnanais na ang inyong ani o harvest ay mabigyan ng sertifikasyon bilang guaranteed organic, bukas po ang Victory Global Unlimited Systems Incorporated through Participatory Guarantee System, yung full harvest end user. Provided
na wala na po kayong gagamiting synthetic fertilizer, hindi na kayo gagamit ng nakakalasang pestisidyo sa inyong palayan o maisan o sa paggamit sa iba pang organic crops. This second party organic certification ay para lang po sa small scale farmers o yung meron pong 3 hanggang 5 hektarya ng lupa sa organic farming. So, Victorians, anyway, so magsimula na po tayo. Good morning po ulit sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin, mga distributor sa Taiwan, rather sa Hong Kong at sa Macau. Yan. At yung nasa Indonesia. Yan. Ni hao ma. Good morning po sa inyong lahat, yung nasa branch natin sa Nigeria. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, happy Eid Mubarak sa inyong lahat. So, magsimula na po tayo ng ating training. Ang Bigating Ani program ng Victory Global Organic Farming Management System. Ang cacao o ang Theobroma cacao ay was first given to the cacao tree by Carolus Linnaeus, the father of modern day taxonomic plant classification. Theobroma ay galing po sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay food of the gods. Ang cacao po ay nanggaling sa Mayan root word retained by the Spanish colonizer of Mesoamerica to describe the tree and its produce. Yan. So meron pong 3 klase. Yan. Ito yung Criollo cacao, yung Forastero cacao, at yung hybrid o mas kilala bilang Trinitario cacao. So magkakaiba po ang kanilang bunga. Yan. At ang kanilang buto. Magkakaiba. Okay. So, isa-isahin po natin. Okay. Ito po ay classified the cultivated and wild cacaos into 3 groups based on morphological characteristic of pods, flowers, and seeds. Sabi ko nga po kanina, merong Criollo, merong Forastero, at merong Trinitario. Yan. So, atin pong ituturo. Ito po yung Criollo. Yung sa gitna ang Forastero at itong sa kanan ang Trinitario. So isa-isahin po natin. Paano ba nagsimula ang pagtatanim ng cacao sa Pilipinas, sa ating bansa? According po sa aklat na Historia de Filipinas by Padre Fray Gaspar de San Agustin, ang halaman ng cacao ay unang dinala rito noong 1670 by a pilot named Pedro Bravo of Laguna Province. At ito'y kanyang dinala sa kanyang pinsang pari sa Camarines na ang pangalan ng pari ay si Bartolome Bravo. At dito na nagsimula ang pagtatanim ng cacao sa ating bansa. Yan. Mga ka-Victorians, mga kababayan, mga kamagsasaka sa buong Pilipinas, Philippines can be a potential producer of cocoa or cacao. The climatic conditions and soil characteristics are conducive to growing cocoa or cacao. So napakaganda, kaaya-aya ang lupa sa Pilipinas para tubuan ng produktong cacao o cocoa o tsokolate, sabi nga nila. Yan. There is presently an increasing interest from local farmers because local and international demand for cocoa products is way beyond the production capacity ng ating bansa. At ang world prices has been constantly favorable. Pataas ng pataas ng pataas ang presyo ng kakao o ng tsokolate o ng cocoa, habang yung produksyon
o yung ani ng ating bansa ay hindi sapat. Yan, para masustina ang kapasidad o pangangailangan ng mismong ng ating bansa o ng mundo. Yan. So, with a positive attitude toward sustainable cacao production in the country, we can compete. Pwede tayong makipagkompetensya globally in the world supply of cacao products. Ayon po sa statistika, ang Pilipinas, ang supply ng Pilipinas ay umabot ng kakulangan, deficit ng 44,349 metric tons a year. Ito po ay naitala pa. Itong statistika ito noong 2005 pa against local consumption. Sa Pilipinas lang hindi pa kasama yung sa mundo. So, nangailangan tayo, nag-import tayo ng cacao galing sa ibang bansa. At kinailangan natin mag-import ng around 44,349 metric tons kada taon. So, ibig ko pong sabihin, ang ani natin ng cacao was then nearly 5,000 metric tons in 2005. Local consumption alone then reached nearly 50,000 metric tons. So, malaki ang demand for local production of cacao beans. Yan. Dahil sa kasalukuyang gera na nangyayari sa Ivory Coast, dahil sila ang nagpo-produce ng around 40,000 of world's cacao. Yan, 40,000 ng cacao sa buong mundo. Major buyers, mostly from the America and Europe, are seeking alternate supply elsewhere. So, ang cacao po, yan, o yung cocoa, is considered an equatorial crop. Crops that thrives well on regions occupying the equator. Kasama na po rito ang Pilipinas. Philippines has a great potential of growing cacao. Hello nga po doon sa mga Victorians natin, yung mga member ng Rizal, specifically Antipolo City Cacao Growers Association. Kumusta po kayo? Good morning po sa inyong lahat. Yan, ito po yung pagbati mula sa Victory Global Unlimited Systems Incorporated. Yan. Naalala ko po nung siguro mga 3 o 4 na taon nang nakakalipas, sila po ay dumalo sa ating comprehensive na seminar tungkol sa cacao production enhancement. Yan, at malaking sa akin pong pagpapalagay at ayon po sa kanilang testimonya, malaking tulong po yung naibigay nating seminar sa kanila para sa kanilang asosasyon o sa kanilang samahan. Yan. All varieties of cacao in general cultivation may be referred to 3 general types. Ulitin ko po, 3 general types ng cacao. Yung Criollo, yung Forastero, at ang Trinitario. So, ang Criollo, ito po ay napakahirap mahanapin. Itong very rare, ang tawag nga nila, rare cacao. The Criollo tree is native to Central and South America as well as the Caribbean islands and Sri Lanka. Yan. It comprises only 5% of the world's production is Criollo. Yan. So, ito yung itinuto. Ang Criollo po kasi is considered as the prince of cacao. Yan. So, ang buto po nito have white to pale pink color. Puti hanggang halos maputlang pink na kulay. At ang it is low in classic chocolate flavor. Yan. But rich in secondary notes of long duration. So, Criollo is prized as an ingredient in the very finest of chocolates. Yan. Yung Forastero, mga kababayan, ay it is mostly likely native to Amazon Basin. Today,
Forastero is mainly grown in Africa, Ecuador, Brazil, and accounts of 80% of the world's cocoa supply. What made it so popular is that it is much hardier and less susceptible to diseases. Yan po ang kagandahan ng forastero. Ito ay versatile, sabi nga nila. So, ito po yung itsura ng ating forastero cacao. At yung trinitario, o mas kilala bilang hybrid cacao. It is a natural hybrid biological class resulting from cross-pollination. Yan. Sabi nga nila kaya tinawag ito na trinitaryo dahil ito raw ay nagsimula ayon sa alamat sa isla ng Trinidad after Hurricane Merle completely destroyed the local Criollo plants in 1727. So, nagkaroon, lumabas yung mga hybrid na ng forastero at ng Criollo. So, na tinawag na trinitaryo. Yan. So, at karamihan po, marami pong ganitong uri ng kakao dito sa ating bansa. Yan. Natatandaan ko nung ako'y bata pa, marami akong nakikitang kakao sa parte ng Aurora Province, ng Quezon Province, maraming nakatanim na kakao. Yan. At mismo ang aking grandfather, nagtatanim ng kakao sa Aurora Province at saka sa Quezon Province. Yan. So, meron ding mga kakao sa Mindanao. Yan. Marami, mas marami doon at sa ilang parte ng Visayas. So, sa Pilipinas, okay, yung National Seed Industry Council, meron pong siyam na variety na naiparehistro. These are 9 varieties or clones of cacao. Yan, NSIC or National Seed Industry Council nag-approve ng 9 varieties. Ito yung BR25, ICS40, UIT1, K1, K2, S5, UF18, K4 at K9. So, ito po yung 9 varieties of cacao na nasa Pilipinas. Isa-isahin po natin. So, nandito po yung ilan. 7 sa siyam na variety ng cacao sa Pilipinas. Okay, isa-isahin po natin. BR25. Ito po ay mamula-mula. Meron po siyang red with green pod color when still young. Then turns yellow as it matures. Nagiging dilaw po ito pag nahinog. Okay, ito yung BR25. So, it is resistant to pests and diseases. The resistance is moderate. Yan. So, ito po yung ICS40. Okay. So, makita po natin, green yung kanyang kulay ng kanyang, ng bunga. Okay. At it turns also to yellow when matured. So, pag bata pa, kulay green siya. At pag nag-mature na, nagiging yellow na po. Ito po yung ICS40. Moderate resistant to insect pests and diseases. Okay. Ito naman po yung UIT1. Okay. So, katulad din po ito. Yan. So, green color. Yan. When still young. Yan. So, at pag tumanda na ito, nag-mature na, ito ay nagiging yellow. Okay. Ang buto po nito ay violet in color. So, moderately resistant to insect pests and diseases. Ito naman po yung ang K1. Okay. K1. Habang bata pa ito ay kulay pula. Yan, ang kulay ng bunga. At it becomes yellow and yellow-orange when it becomes mature. Yan. So,
Violet din po ang buto nito. Yan. So it is moderately resistant to known insect pests and diseases. Ito yung K2. Yan. So red ang kulay po nito habang bata pa. At pag nag-mature na, nagiging yellow to yellow-orange o orange ang kulay ng bunga. So, it is moderately resistant to known insect pests and diseases. Yan, ito po yung S5 variety. Yan. Ito naman po yung UF18 variety. Ito naman po yung PBC 123 variety. Para makita po natin. So, propagation by seeds. So, kadalasan, okay, ang cacao seeds ay pinatutubo. Yan, kadalasan ito ay pinatutubo sa okay. Ang buto ng cacao ay sensitive, very sensitive to fungal attacks, fungal and viral attack. And it could lead to non-germination. Kasi pag ito'y inatake ng fungus at virus, hindi natutubo ang buto ng cacao. So, para hindi po ito mangyari, okay, ay ibinababad po natin ang buto ng cacao ng 10 minuto sa pinaghalong 1 kutsarita ng full harvest microbial inoculant, 1 litro ng coconut juice, at 10 litro ng tubig. So, ibabad po natin ito ng magdamag or timplahin sa umaga. Sa hapon, pwede nang ibabad ng 10 minutes yung buto. Or timplahin sa hapon, pagdating na kinabukasan ng umaga, at saka ibabad for 10 minutes yung buto ng cacao para labanan ang fungus or rather fungal and viral attack. Yan. So, then spread the seeds on wet sacks or cover with wet newspaper for 24 hours. Keep it moist, but is well ventilated to avoid formation of fungus. Yan. Then start collecting seeds that show signs of germination. Magkakaroon po yan ng tinatawag na radical or pigtail like roots appear on one side. Usually germination starts after 2 days pag ginamitan po natin ng microbial inoculant. Okay. So, ganyan po ang nangyayari. Nagkakaroon siya ng ugat on other side. Okay. So, ito po yung development dahan-dahan para ma-appreciate po ng ating tagapanood, mga member ng Victory Global. Okay. So, yung tumubong buto ng cacao is ipupunla na po natin. Not more than 1 centimeter deep from prepared polybags. Okay. Be sure seeds are sown with the pigtail root pointed downwards. Okay, dapat yung ugat naka-pointed downwards, ha? Hindi pataas, dapat downwards. Inirekomenda natin kung kayo ay gagamit ng polyethylene bags, 8x10 ang gamitin po yung size. 8x10 by 12. O 8x12 rather, 8x10 by 19. Okay, the soil must reach about 2 to 3 centimeter from the top of the plastic bag. Potting media. So, inirekomenda po natin na mag-mix completely ng bigating ani humus-rich plant growth stimulant to improve the soil characteristics such as water holding capacity, nutrient content, and soil texture. Kaya nga po, sa mga nakaraang asignatura natin, ay inirekomenda ko ng pag-mix ng 1 part coco peat, 2 parts bigating ani humus-rich plant growth stimulant or compost, at 3 parts
topsoil. Pag sasama-samahin po natin itong tatlong ito, siya na ngayon ang magiging potting medium or soil mix. If possible, sterilize soil by boiling soil with water in drums and other convenient containers. In some cases, spraying full harvest microbial inoculant plus organic vinegar and ethyl alcohol solution can also help sterilize soil. Cheapest way to sterilize soil is the use of solar drying. Okay. Loamy to sandy soils are most suitable medium in terms of physical property for raising seedling. Pag tayo po ay nagpupunla, gagamit ka ng loamy to sandy loam soil. Okay. Pag meron ka ng soil media, spray by drenching. Gagamit ka ng kalahating litro ng root and leaf fertilizer sa isang drum ng tubig. At ito ay gagamitin para i-neutralize yung soil acidity for the soil na mababa sa 5 pH or potential hydrogen level. O, yan po yung tumubo ng buto ng kakao. Para makita yung kanina na nag-ugat, ito na po yung itsura ng tumubong buto ng kakao. Okay. So, nursery establishment for cacao, ay may mga recommendation po tayo. So, choose the sites which are near to roads. Yan, yung malapit sa daan. Okay. Choose flat grounds. Yan. Availability of quality water, mas maganda kung ikaw ay gagawa ng nursery para sa iyong cacao. Dapat yung nursery free from waterlogging and presence of nearby drainage facility. So, ayan, ito po yung example ng mga cacao seedlings sa ating nursery. Okay. Para sa cacao seedling, shading material is a must. Okay. Pag dapat kung ang edad ng buto ng cacao o ng seedling ng cacao is from 0 to 2-month-old seedling, it requires to 70 to 80% shades. Lilim ng 70 to 80%. However, gradual removal of shading is recommended to prepare seedlings for field planting. Shading materials may be used sa the vicinity. Pwede kang gumamit ng dahon ng nyog at iba pang yung mas moderno, yung gumagamit ng mga nets. Okay. This is to avoid additional expenditures. Okay. So, ito yung example ng cacao na nursery. Okay. So, the period of keeping the seedling in the nursery affects the arrangement of bugs. Okay, dapat systematically yung pagkaka-arrange ng atin. So, ito po yung recommendation. Space apart from each when the seedlings are 2 to 3 months old. The distance is about 25 to 30 centimeter apart starting the middle point of the polyethylene bags. The distance gradually increases when the seedlings are kept in a nursery for a longer period of time. Halos isang ruler yung distansya ng bawat row. O yung iba, umaabot pa ng 40 cm yung distansya. Okay. So, normal na nagtatanggal ng damo. Importante ito. Okay. Therefore, weeding could be done manually or by mulching with available materials. Kung po itong HPGs, yung humus-rich plant growth stimulant, ay pwede natin gamitin as organic mulch. Yan. If analysis is not available, okay, sa ating, incorporate 500 to 100 grams of bigating honey humus-rich plant growth stimulant per bag, depending on the size of polyethylene bag. The use of full harvest organic fertilizer is also done when the leaves are dry to avoid leaf scorching. Yung microbial inoculant po, mga kababayan. So,
To ensure uniform growth and development of seedling to be planted in the field, cull out the poor growing seedlings in the nursery. Okay. So, yan. Tatanggalin siyempre yung mga bag na may mga buto pero hindi nag-germinate or merong small and crinkled seedlings. Okay. To reduce the seedling shock during transplanting, it is necessary to rotate the polyethylene bag to a few degrees 1 week before field planting. Bakit? It is done for the seedling whose leaves have hardened, and especially for those which roots are penetrated to the ground. Watering has to be done for a few days later. Field planting must be started on the onset, bago magtag-ulan. Yan. Unless irrigation is available, field planting, or pag isimula na ng tag-ulan, pwede nang magsimula ng pagtatanim ng kakao. Field planting during dry season is not advisable. So, sa panahon ito, hindi po advisable na magtanim ng kakao. Yan. So, pag nagsimula na po yung tag-ulan, doon na po tayo magsisimula maglipat tanim ng puno o ng seedling ng kakao. Yan. During vegetative propagation, okay, so, napakaganda po nito. Major consideration is the use of selected varieties mentioned above. Okay. So, merong patch budding, merong nodal grafting, merong conventional cleft grafting. Ito po yung mga ginagamit ng mga farmer natin. Okay. Ito yung inire-recommenda pagdating sa seedling propagation. So, hindi ko na po pahahabaing masyado. Okay, so ito pong mga sumusunod ang success factor for all types of grafting and budding yan method. So ito po yung ating recommendation. Plant and farm establishment soil requirement. The best soil is made up of aggregated clay or loamy sand with 50% sand, 30 to 40% clay, and 10 to 20% silt plus 50 bags of humus-rich plant growth stimulant added per hectare. Bakit po? Kasi para tumaas yung water retention capacity, sumama doon sa classification ng fertile soil na mataas yung organic matter. Deep soil about 150 cm highly favors the growth of cacao. Ang potential hydrogen level between 5 pH to slightly alkaline na 6.5 pH ang magandang pagtaniman ng cacao. Climatic requirements. Ayan. So, ideal rainfall for cacao cultivation ranging from 1,250 to 3,000 millimeter per annum. Preferably 1,500 to 2,000 millimeter with dry season of not more than 3 months. Yan. So maganda po ito sa mga mountain ranges ng ating bansa. Yan. Sa Sierra Madre Mountain Ranges, Caraballo, at doon sa parte ng Davao area. Yan. So temperature ideal for cacao lies between a mean maximum of 30 degrees Celsius to 32 degrees Celsius with a minimum of 18 degrees Celsius. Altitude of the area should lie between 300 to 1,200 meters above sea level. The suitable temperature is generally found in altitude up to 700 meters above sea level. Yeah. So, katulad po nung nabanggit ko kanina sa inyo, ay pagbuto o seedlings pa 0 to 2 months, dapat 70 to 80% ang kanyang shade. Okay. So, direct sunlight shuts off the ability of cacao leaves to produce carbohydrates through photosynthesis. Carbohydrate is a source of energy for growth
So if no energy is produced, the tree cannot grow or produce cacao pods. So kung ito ay only older cacao trees can survive a direct sun, rays of suns. So pag bata pa, dapat meron siyang partial shade. Okay. Para sa newly planted cacao trees, it needs 75% shade. Kailangan lang po niya overall 25% direct sunlight during their first year, sa unang taon ng kanyang paglaki. Yan, 75% shade. This can be reduced to a 50% level of overall shade in its second year. So after that pod bearing cacao trees need to be shaded only about 25% density of direct sunlight for the rest of cacao trees lifespan. Permanent shade crops that have thin canopy, small trunk, and do not defoliate seasonally are ideal to intercrop. Katulad po ng coconut, ng cashew, ng kasoy, ng longgan, ng durian, ng mangga, ng mangustin. Ito po ay suitable crop bearing varieties na kasabay o pwedeng mag-provide ng permanent shade crop sa ating cacao. So, both cacao and shade trees can be planted at 6 meter by 3 meters. So, makita po dito sa ating picture yung nyog, ang cacao, at meron pang kasamang saging. Okay. In the case of shade crops, both temporary and permanent do not create enough shade for cacao seedling growth. Temporary structure can be made from other easy available materials such as palm, fronds, sugarcane leaf, etc. Yan. Staking and spacing. Planting points are to be marked with stakes using suitable size, length, and cable wires or guide from straight line planting. So, for heavy density or high density planting, it is recommended that we plant 1.5 meters to 2.0 meters by 6 meters. So, it has a planting density of 2,300 trees, cacao trees per hectare. A double heads row. So, low density is 3 meters by 2 meters. Low density po ito. It has 1,666 plants per hectare. At pag ang tanim mo ay 2.5 meters by 2.5 meters, it has 1,600 planting density per hectare. Yan. So, depending on the shade from existing trees and tree crops, the soil and soil fertility, the planting density of cacao varies from 400 to 1,100 plants per hectare. In case of intercropping in coconuts and kasoy, the density of cacao average from 600 plants per hectare. So nagre-recommenda po tayo ng basal fertilization gamit ang 50 bags ng humus-rich plant growth stimulant per hectare are very important to enhance the growth of young cacao in the establishment stage. Right time to plant is during the early morning or late afternoon on the onset of rainy season. Ulitin ko po ha, onset of rainy season. It is not advisable to plant seedling with young and soft flush trees. Yan. As they are susceptible to sunburn, planting shocks, or stress. So, normally a hole of 30 centimeter by 30 centimeter long and 30 centimeter deep. So, 1 foot by 1 foot by 1 foot din yung deep. In holing, sa pagbubutas ng lupa, the soil structure, the surface of the soil should be separated from the subsoil. O ito, makita po natin sa illustration. So,
Yung nasa ilalim po, ito po yung humus-rich plant growth stimulant inilagay sa ilalim ng butas. Yung butas po niyan, ang size ay isang pie ang lalim, isang pie ang lapad, at isang pie ang bilog. Okay. Then, tatanggalin po natin yung butas ng polyethylene bag, tatanggalin yung polyethylene bag, yung puwit. Okay. At saka ngayon ilalagay. Yan. Then, at saka tatabunan ng soil mix o yung topsoil. Okay. O, makita po natin, ito na yung final. So, makita po natin para ma-appreciate yung kung paano ang paglilipat tanim from cacao seedling, mga ka-Victorians at mga ka-magsasaka. Okay. So, manual by ring weeding method of 1 meter radius from the stem as removed with the use of sickle. In absence of soil analysis, recommended rates of fertilization application for various ages of trees are shown below. Para sa mga bagong tanim na kakao, okay, ang gagamitin po ninyong produkto ng Victory Global ay 8 kilo ng full harvest microbial inoculant at 6 na litro ng full harvest root and leaf fertilizer kada hektarya. Okay, paano po ito? Kada taon, annually. Okay, so paano yung aplikasyon? 2 kilo ng full harvest microbial inoculant at 1.5 liters ng full harvest root and leaf fertilizer ay ini-apply quarterly. So sa isang taon, kayo ay makakagamit ng isang executive package option A3. Okay, ulitin ko po. Sa newly planted cacao, kayo ay makakagamit ng isang executive package option Alpha 3 or A3. Yan, isang executive package. On land preparation, mag-mix ng 1 kilo ng full harvest microbial inoculant, 2 kilo ng full harvest microbial inoculant, or rather, 2 kilo ng negrong asukal at kalahating litro ng root and leaf fertilizer sa 1 drum na tubig. Yan. Panisin ito, i-ferment ito ng 10 hanggang 12 oras bago gamiting pangdilig mula alas 4 ng hapon hanggang lumubog ang araw sa bagong tanim na cacao seedling. Repeat application after 2 weeks. 2 kilogram ng full harvest microbial inoculant at 1 litro ng root and leaf fertilizer will be applied. Sa ika-5 buwan ng pagtubo ng bagong tanim na cacao seedling, mag-mix ng 1 kilo ng full harvest microbial inoculant, dadagdagan ng 2 kilo ng negrong asukal or 2 litro ng molasses, kalahating litro ng root and leaf fertilizer na inihalo sa 1 drum na tubig, yung 200 to 250 liters ng inuming tubig. That is 45 to 50 gallons of potable water. Then panisin o i-ferment ng 10 hanggang 12 oras. Then gagamitin ito as leaf feeding. Foliar application simula alas 4 ng hapon hanggang lumubog ang araw. Repeat foliar fertilization or leaf feeding after 2 weeks. Gagamit ng 2 kilo ng full harvest microbial inoculant at 1 litro ng full harvest root and leaf fertilizer. Sa ika-9 na buwan, magmi-mix up again ng 1 kilo ng full harvest microbial inoculant is 2 kilo ng negrong asukal o 2 litro ng molasses, kalahating litro or 500 ml ng full harvest root and leaf fertilizer, at ihahalo ito sa 200 to 250 liters ng inuming tubig.
panisin ng 10 hanggang 12 oras. Pwedeng timplahin ng umaga at pagdating ng alas 4 ng hapon hanggang lumubog ang araw, ito ay spray kasing pino ng usok direkta sa dahon ng bagong tanim na kakao. Repeat foliar fertilization after 2 weeks. Makakagamit ng 2 kilo ng full harvest microbial inoculant at 1 litro ng full harvest root and leaf fertilizer. Pruning is done to increase cacao production. Ito, ang layunin po ay to reduce pest and diseases infestation. I-control yung shape at height ng cacao tree. Control the shape and height is to ensure easy access for harvesting. Ayan, so pruning cacao trees can increase production. Yung iba kasing magsasaka ayaw magputol ng sanga kasi sa pagkakaintindi niya pag nagputol siya ng sanga, kokonti ang kanyang anihin. Hindi po. Mas madami yung iyong potential na ani kung ikaw ay nagpuputol ng sanga. Yan, yung maliliit na sanga. It also reduces pest infestation and diseases. So, maintenance pruning starts regularly removing the low-hanging branches and those that grow downward. So, yung mga low-hanging branches at yung mga tumutubong pababa na sanga, ito ay pinuputol. Second, remove regularly the chupons on the stems. Okay, also remove all the shoots and additional branches that are within 60 centimeter of the jorket. Removal of the shoots is necessary to avoid production of non-essential branches. Furthermore, it is important to remove regularly all dead, diseased, and badly damaged branches. Top pruning of the highest branches up to 4 meters in order to keep the tree short for easy regular harvesting and maintenance. So, in addition to this, it is recommended to open center the tree by pruning in the shape of the champagne glass. Parang mamaya, pakita ko kung yung itsura ng champagne glass to reduce humidity and increase sunshine. Kasi pag napapasukan ng sikat ng araw, yung sanga sa loob ng inyong puno ng kakao, ay it reduce humidity at increase yung sunshine at mababawasan yung pag-atake ng peste at sakit. O, ito na po yung itsura ng champagne glass. So, yung sosobra sa itsurang ito, yun po ang ating puputulin. The best time for heavy pruning is after the high production cycle, approximately 1 month before rainy season. And after pruning, it is recommended to apply fertilizer. So pruning has to be done regularly and correctly. Results in more pods on the tree with less infestation and diseases. So, para naman mga kababayan sa 3 hanggang 5 taon na puno ng kakao. So, ang tanim ninyong puno ng kakao ay edad na 3 hanggang 5 taon. Kayo po ay gagamit ng 8 kilo ng full harvest microbial inoculant at 6 na litro ng root and leaf fertilizer per hectare taon-taon. Okay, annually. So, 2 kilo ng full harvest microbial inoculant at 1.5 liter ng root and leaf fertilizer ay i-apply mo o magagamit mo quarterly. O so, sa loob ng 1 taon, ikaw ay makakagamit ng isang executive package option A3. Sa first quarter, sa pagitan ng 3 hanggang 5 taong edad ng kakao,
maghalo ng 1 kilo ng microbial inoculant, 2 kilo ng negrong asukal or molasses, at kalahating litro ng full harvest root and leaf fertilizer. Ihahalo natin ito, titimplahin natin sa 200 to 250 liters ng tubig. At ibabad o panisin, i-ferment ng 10 hanggang 12 oras. Yan. So, at saka natin i-foliar application. Ibig sabihin mga kababayan, mga Victorians, i-spray kasing pino ng usok direkta sa dahon. So, i-apply ito quarterly. So, sa isang quarter, kayo ay makakaubos ng 3 kilo ng full harvest microbial inoculant at 1.5 liters ng full harvest root and leaf fertilizer quarterly, kada quarter. Sa pangalawang quarter, sa edad na 3 hanggang 5 taon ng cacao seedling, mag-mix ng 1 kilo ng full harvest microbial inoculant, sinamahan ng 2 kilo ng crude brown sugar o molasses, at kalahating litro ng full harvest root and leaf fertilizer sa 1 drum ng tubig. Panisin ng 10 hanggang 12 oras at i-spray kasing pino ng usok direkta sa dahon. Simula sumikat ang araw hanggang alas 8 ng umaga o kaya alas 4 ng hapon hanggang lumubog ang araw. Yan. Makakagamit sa second quarter ng 3 kilo ng full harvest microbial inoculant at 1 kalahating litro ng root and leaf fertilizer. Sa pangatlong quarter ng taon, mag-mix ng 1 kilo ng full harvest microbial inoculant, 2 kilo ng crude brown sugar or molasses, kalahating litro ng root and leaf fertilizer, inihalo sa 1 drum na tubig. 200 to 250 liters ng inuming tubig, panisin ng 10 hanggang 12 oras bago foliar application. Ang foliar application po ay ginagawa, ini-spray kasing pino ng usok direkta sa dahon sa pagitan ng pagsikat ng araw hanggang alas 8 ng umaga o kaya alas 4 ng hapon hanggang lumubog ang araw. Yan. Makakagamit sa naturang quarter ng 3 kilo ng full harvest microbial inoculant at 1 kalahating litro ng root and leaf fertilizer kada quarter. Sa fourth quarter, magmi-mix ng 1 kilo ng full harvest microbial inoculant, 2 kilo ng brown sugar o negrong asukal at kalahating litro ng root and leaf fertilizer sa 1 drum na tubig. Panisin ito ng 10 hanggang 12 oras at i-spray kasing pino ng usok direkta sa dahon ng halaman o ng puno ng cacao sa pagitan ng pagsikat ng araw hanggang alas 8 ng umaga o kaya alas 5 ng hapon hanggang lumubog ang araw. Sa fourth quarter, ikaw ay makakagamit ng 3 kilo ng full harvest microbial inoculant at 1.5 liters ng root and leaf fertilizer quarterly. Suma total, sa loob ng 1 taon, ikaw ay makakagamit ng isang executive package option A3 ng ating sa Victory Global. Ito ay gagamitin mo sa simula 3 years to 5 years old na cacao trees. So, paano naman i-rehabilitate? Ito po ay isang example, rehabilitation of old cacao trees by side grafting. Ito po yung ating inirekomenda. Okay, so find the hard leaf plus from super trees, sabi nga nila. So, prepare bud sticks for side grafting. So, ipakita ko na lang po yung
illustration. Yan. Ito po yung isang example ng side grafting. Yan. So, para i-rehabilitate yung matanda ng cacao. Yan. Para mag-increase pa yung tinatawag na magkaroon po ng tinatawag na production enhancement. Okay. So, mga kababayan, yan, bud stick prepare for side grafting, yan yung tumubo na. Okay. So, para naman dun sa mga namumunga ng cacao. Okay, mga kababayan, ito yung tanong sa akin nung nakaraan. Sir, ako po'y may tanim ng cacao. Simula ako aking itanim ito hanggang hindi pa namumunga hindi ako gumagamit ng fertilizer. Ngayon, nakilala ko ang Victory Global. Namumunga na po yung aking cacao. Paano ko po gagamitin yung full harvest fertilizer sa aking namumungang cacao? Paano pa madagdagan yung ani ng aking namumungang puno ng cacao? Okay, mga kababayan. Ang magsasaka na mayroong namumungang cacao, kada ektarya, siya ay gagamit ng 7 liters ng full harvest root and leaf fertilizer per hectare per fruiting season. Ulitin ko po. Isang global package po ito, mga kababayan. Global package. 7 liters ng full harvest root and leaf fertilizer per hectare per fruiting season. Pagkatapos mamulaklak yung ating puno ng cacao, okay, kalahating litro ng root and leaf fertilizer ay ihahalo sa 200 to 250 liters na inuming tubig. Okay, hindi na natin kailangan ibabad o hindi na kailangang panisin ito. Okay, pagkatimpla at i-spray natin ito, okay, simula sumikat ang araw hanggang alas 8 ng umaga o kaya alas 5 ng hapon hanggang lumubog ang araw. I-spray direkta sa dahon ng namumungang cacao hanggang yan. So, kasing pino ng usok dapat po ang spray dapat, ha? Okay. At uulitin ang fertilization ito at 7 to 10 days interval until cacao tree cease to bear fruits, hanggang tumigil na siya ng pagbunga. Yan yung kanyang pagbunga, yung kanyang fruiting season, tumigil na. So, ang application po natin ay 7 to 10 days interval ng foliar fertilization para sa namumungang cacao. Okay, mga kababayan. Ngayon, pod opening. Di ba binibiyak natin o binubuksan natin yung bunga, yung pod ng cacao? The best way is to use non-sharpened steel blade to crack the pod. Then twist the pod open. So, pwede kang gumamit ng wooden hammer or crack 2 pods together. Okay. You discard the placenta, the pulp and soap or empty beans, germinated beans, and damaged bean from the bean mass. Okay. Correct pod disposal is important to avoid pests and diseases build up. The safest way are composting or burying after drying. Okay, immediately apply full harvest microbial inoculant solution to accelerate decomposition. Sabi ko nga mas maganda yung gamitin yung full harvest microbial inoculant probiotics natin, technology. Avoid leaving pond husks on the ground. So, ibaon natin sa lupa. Yan, ihukay. Then, applyan natin ng full harvest microbial inoculant probiotics technology.
So, ito po yung example ng ating ani. Yan. Shout out po kay Coach Gloria Asis ng yung ating mobile stockist sa Barangay Gumian, Infanta Quezon. Napakaganda po nung kanyang mga aning kakao. Napakasarap po yung kanyang organic na tableya na palagi niyang ginagawa. Nung ako po ay nagpunta doon sa kanya, napakasarap ng kanyang mga tableya. Yan. So, ito ang ating recommendation for bean fermentation for family consumptions only. Okay. So, ayan, pinakikita ko po yung mga quality na cacao beans after sa drying. Yan. So, sa bean drying. So, hindi po tayo nagre-recommenda nung pinauusukan kasi nag-aamoy usok yung buto. So, nagiging smoke contaminated yung cacao o yung tsokolate. So, ito. Yan. Ito yung magandang drying. Gamit yung ating nursery. Yan. Okay. So, record all weights of pods harvested with bean fermented, beans dried, and record book and dates of harvest, fermentation, and drying. Okay. Mix 1 kilo ng full harvest microbial inoculant with crude brown sugar and 1 liter ng root and leaf fertilizer sa 1 drum na tubig. Panisin ng 10 hanggang 12 oras at ifoliar fertilization on the remaining quarters of the year after fruiting season. Pagkatapos ng pag-ani ng pamumunga. Yan. So, tapos ng pamumunga. Yan. So, i-apply po ito. Gagamit ka ng 2 kilo ng full harvest microbial inoculant at 1 liter ng root and leaf fertilizer are applied on the remaining quarters of the year after fruiting season. So, maraming salamat po sa pakikinig, panonood ng ating online seminar sa Bigating Ani program ng organic cacao production at ng enhancement nito. Mga ka-Victorians, dahil panahon po ng pandemya sa ngayon, ay meron po akong ibinigay na challenge sa mga distributors ng Victory Global. Ito yung Bigating Ani Community Biosafety Security at COVID-19 Biosecurity Challenge. Okay. Paano po ito ang mechanics? Lahat ng registered distributor ng Victory Global ay hinihikayat na ugaliing regular na maglinis ng loob at labas ng kani-kanilang mga lugar tirahan. Hinihikayat din na gumamit ng full harvest microbial inoculant probiotics technology bilang pang-disinfect ng loob ng kanilang bahay araw-araw. At ugaliing gamitin ang biological safety security measures against COVID-19 sa kanilang purok o barangay o subdivision araw-araw. Ang layunin ng challenge na ito ay magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga tao sa komunidad tungkol sa kakayanan ng full harvest organic agriculture products ng Victory Global. Itong ating organikong produkto na matulungang makontrol ang pagkalat ng nakakahawang sakit sa hangin na galing sa fungus at virus. Ito nga po yung ipinagtataka ng mga taga-Aurora Province. Yan. Nung buong 2019 hanggang 2020, hanggang March 2021, sila ang probinsya na hindi nagkaroon ng positibo na COVID-19 cases. Walang pumasok, walang lumabas. Naka-lockdown yung buong probinsya.
Pero sa hindi malamang kadahilanan, noong Marso 2021, pumutok, rather Abril, yung pasok ng mahal na araw. Yan, nung pasok ng mahal na araw, biglang pumutok. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagkakahawahan ng COVID-19 sa bayan ng Kasiguran at ilang bayan na malapit sa sentro o kabisera ng Aurora Province. Nagtataka, wala namang history ng pagbiyahe sa labas ng probinsya. Pero nagkaroon sila ng outbreak. So, para matulungan, yan, ang pagkalat ng sakit, itong sistemang ito, katulad ng pagkalat ng sakit ng African swine fever, ng Newcastle disease, ng foot and mouth diseases, foot and mouth and hand disease, sa mga organic animal farm facilities na ginamitan ng full harvest microbial inoculant o yung ating probiotics technology, from 5 parts per million to 6 parts per million ng ammonia level nung gamitin yung ating full harvest microbial inoculant probiotics technology na ibaba yung level to 0 parts per million. At napigilan ang pagkalat ng nakahahawang sakit na galing sa fungus at virus. Sa makatuwid, para mapigilan ang pagkalat ng fungus at virus, inirekomenda natin ito for household use. Household use po, gamit sa tahanan. Paghaluin ang mga sumusunod na sangkap. 15 hanggang 50 litro ng inuming tubig. Ihalo ang 250 grams or 1/4 kilo ng full harvest microbial inoculant. 2 kilo ng negrong asukal o kahit panutsa or molasses. Kalahating litro ng suka at 25 ml ng 70% ethyl alcohol. Kung kayo po ay gumagamit ng 40% ethyl alcohol, gumamit ng 50 ml. Ang lahat ng sangkap ay panisin o i-ferment o ibabad sa loob ng 10 hanggang 12 oras o magdamag bago ito pwedeng gamitin. Pwede na itong gamitin para pampunas ng mga gamit sa loob ng bahay. Maaari ding gamitin pampunas ng sahig, ng pintuan, ng bintana, ng mga hagdan sa inyong tirahan. Gamitin ito sa doorknob, pampunas sa pihitan ng gripo, pampunas sa pang-flush, pampunas ng cellphone, ng laptop, keypad ng laptop, yan, ng manibela ng sasakyan, ng manibela ng bisikleta, ng motorsiklo, yan. Gamitin itong pampunas. Idagdag ang full harvest microbial inoculant probiotics upang basain ang punasan ng paa bilang disinfecting foot bath sa mga pasukan at labasan ng inyong tirahan. Isprayan ng bahagya. Yan, basain ng bahagya. Yung hindi basang-basa, basain lang ng bahagya yung foot rag na tinatawag o punasan ng paa. Yan, para kung sino man ang aapak nito, yung ilalim, yung sole ng sapatos o ng tsinelas o mismong ng talampakan ng kanilang paa, yung fungus o virus ay ma-disinfect. Yan. Bilang organic biological safety security measure, pwede itong gamitin bilang disinfecting spray sa loob at labas ng inyong tirahan.
pwedeng isama sa pag-i-spray ang malalapit na kabahayan. Pataas. Yan. Pataas ang spray. Para mapigilan ang pagkalat sa hangin ng fungus at virus. Maaari din gamitin pang-spray sa laging basang lugar o nakatambak na basura para hindi bumaho at pamahayan ng langaw o ng mga iba pang insekto na posibleng maging vektor o instrumento sa pagkakalat ng nakahahawang sakit. Napapabilis din ito ang pagbulok ng organic matter o yung mga biodegradable materials sa basurahan. So mga Victorians, mga kababayan, we just trust the process. Victory Global Organic Farming Management System. Itong seminar po ito ay handog Victory Global Technical Support ng Victory Global. So, sa susunod po na Huwebes, Mayo 20, 2021, dito din po sa main office, yan, ako po ay magkakandak ng Organic Banana Application Protocol ng Full Harvest Fertilizers. Kasama na po yung papaano kontrolin yung banana Panama disease o kilala sa Mindanao, mas kilala bilang moko, sakit ng saging. Yan. Sa Mayo 27, Huwebes din po ito, ang inyo pong abang lingkod ay magdadaos, mag-i-introduce ng isa pang panibagong technology sa mga plantitos at plantitas sa Victory Global. At iba pang mga plantitos at plantitas sa buong Pilipinas. Ano po yun? Yung tinatawag po natin na organic palay garden. Pagtatanim ng palay sa paso, sa container, o pagtatanim ng palay sa terrace garden o sa rooftop garden. Yan. Mga kababayan, bagong technology para sa mga plantitos at plantitas. Mayo 27, 2021. Organic Palay Garden. Gamit po uli ang Full Harvest Organic Agriculture Products. At bago po ako magtapos, mga ka-Victorians, mga kamagsasaka, sa buhay po ng tao, mayroon pong tatlong bagay na hindi na natin kayang ibalik. Ito po yung oras na lumipas, yung binitawang salita, at ang pinalagpas na oportunidad. Uulitin ko po, sa buhay natin, meron na tayong tatlong bagay na hindi na natin kayang ibalik. Oras na lumipas, binitawang salita at oportunidad na pinalagpas. Sa buhay nga po, natatandaan ko laging pangaral ng aking ama. Dan, sabi niya, nung ako'y nag-aaral pa. We have 3 C's of life, sabi niya. Choices, chances, at changes. 3 C's of life. Choices, chances, and changes. Dan, pagkatatandaan mo ito, sabi niya. You must make a choice to take a chance or your life will never change. Dahil kung ano ka man ngayon, ito ay resulta ng desisyong ginawa mo kahapon. At magiging ano ka bukas? Ito ay resulta ng desisyong ginawa mo ngayon. Sa mga kaibigan nating inimbitahan ng mga Victorians, panahon na po para magdesisyon ka ngayon para sa kinabukasan ng ating pamilya. Maraming salamat po. Dahil liwanag po uli. Ito pong webinar na ito, itong online seminar na ito ay handog po ng Victory Global Organic Farming Management System BIGATING ANI Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak! Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po.